Hello everyone! It's me again, Sir Louie. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, I am a public school teacher and I am creating video tutorials for teachers and students. So if you like contents like these, please do subscribe to my channel and hit the notification bell icon. Sa nakaraan nating videos ay naturuan ko na kayo kung paano gumawa ng quiz items using Google Forms. Sa vlog na ito ay na-discuss na rin natin ng advantages at disadvantages ng Google Forms as well as yung basic na interface nito. Na-discuss na rin natin sa video na ito kung ano-anong uri ng mga quiz or test items ang maaari nating gawin sa Google Forms. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ay kung paano ba gumawa ng survey questionnaire sa Google Form para sa mga guro at sa mga estudyante natin na nagkakandak ng kanilang researches. Ang una nating kinakailangan gawin ay pumunta sa ating web browser at i-enter ang address na forms.google.com at i-login ang ating Gmail account. After logging in ay i-click lamang ang blank form upang makapagsimula ng sarili nating Google Form. Ang una nating kailangan gawin ay ilagay ang title ng ating survey form. Ilagay naman sa form description ang ating letter to the respondents. Tandaan na dapat ito ay naglalaman ng general purpose ng ating research at ang ating data privacy statement. Huwag ring kalilimutan na ilagay ang ating pangalan. Sa baba nito ay maglagay tayo ng yes or no response kung nais nilang magpatuloy sa form o maging respondent ng ating study. Huwag kalilimutan na i-switch on ang required para hindi nila malagpasan ang tanong na ito. Maglagay ng second section na naglalaman ng respondents or demographic profile. Pagkatapos makagawa ng bagong section, bumalik sa una nating multiple choice question. Dito ay isaset natin ang options ng tanong. Kapag pinili ng respondent ang yes, ay magpapatuloy sila sa pagsasagot ng form. Kung no naman, ay mapupunta na agad sila sa submit form page. Para gawin ito, i-click ang More Options sa lower right corner ng question at piliin ang Go to Section based on answer. Ilagay ang Continue to Next section sa Yes upang mag-proceed ang respondent sa susunod na bahagi ng questionnaire. Ilagay naman ang Submit Form sa tapat ng No upang mag-proceed ang respondent sa Submit button kung ayaw niyang maging bahagi ng ating survey. Matapos nito ay mag-proceed na sa paggawa ng second section ng ating questionnaire which is the respondents or demographic profile. Kopyain lamang ang ating data privacy statement at ilagay ito sa description ng ating second section. I-click ang Add Question at dito ilagay ang name of the respondents. Tandaan na alinsunod sa research ethics, ang pagbibigay ng pangalan sa isang survey questionnaire ay palaging optional. Siguraduhin na naka-switch off ang required para maaaring hindi ito sagutan ng ating respondents. I-set ang type of question sa short answer. I-click ang Add Question button upang makapagdagdag ng katanungan. Para sa mga questions na may definite na pagpipilian katulad ng grade level, position, educational attainment at iba pa, ay suggest na ang type of question natin ay yung drop-down. Kung hindi naman definite ang mga options o pagpipilian ng ating question, multiple choice type of question ang ilagay natin at i-click natin yung blue na Add Other upang sa gayon ay makapag-input ng answer ang ating mga respondents kung wala sa pagpipilian ang kanilang sagot. Ganito ang magiging itsura ng ating questionnaire kapag drop-down at multiple choice type of question na may add another option ang ating inilagay sa ating survey questionnaire.
Para sa susunod na bahagi ng ating questionnaire, i-click lamang ulit ang Add section upang makapagdagdag ng panibagong page sa bahagi ng ating questionnaire. Dito ay ilalagay ang title o pamagat ng bahagi ng ating questionnaire. Tulad ng naunang mga bahagi, ilagay sa description ng ating data privacy statement. Para sa instructions ng ating questionnaire, i-click ang Add Title and Description at dito ilagay ang direction or instructions sa pagsasagot o pag-accomplish ng ating questionnaire. Sa ating survey questionnaire, maaari tayong gumamit ng linear scale kung ang questionnaire item natin ay isang semantic differential na kung saan magbibigay tayo ng dalawang polar terms at pipiliin ng respondent kung saan nalalapit ang kanilang sagot. Kung gagamit naman tayo ng isang Likert scale, piliin natin ang multiple choice grid at huwag ang checkbox grid. Kapag checkbox grid kasi ang ating ginamit, maaring makapag-select ng one or more responses ang ating respondents sa isang questionnaire statement. So para isa lamang ang mapili nilang sagot sa bawat item, ang gagamitin natin ay ang multiple choice grid. Maaari nating i-copy-paste ang ating mga questionnaire statements sa rows. Sa columns naman natin ilalagay ang response code na 54321 o ang response equivalent nito na strongly agree, agree, undecided, disagree, at strongly disagree. Sa question naman natin, maaaring ilagay ang title o pamagat ng category ng ating questions or questionnaire statements. Gawin lamang ang parehong procedures sa iba pang categories ng ating survey questionnaire. Siguraduhin lamang na naka-switch on ang required upang walang malagpasan na tanong ang ating mga respondents. Kung ang questionnaire naman natin ay may item na checklist o yung item na maraming pagpipilian o maaring magsagot ng isa o higit pa ang mga respondents natin, maaari tayong mag-add ng question at iset ang type nito sa checkboxes. Ganito ang magiging itsura niya sa ating questionnaire. Kung ang questionnaire natin ay may mga interview questions, magdagdag lamang ng panibagong section at maglagay ng mga questions na may question type na paragraph or short answer. Depende sa haba ng ine-expect nating sagot ng ating mga respondents. Siguraduhin lamang na naka-switch on ang required upang hindi malagpasan ng mga respondents ang mga tanong na ito. Kung tapos na tayo sa ating questionnaire, magdagdag ng panghuling section which is the certification section na magbibigay patunay ng kanilang honesty sa pagsasagot ng ating questionnaire. Lagyan lamang ito ng options na yes or no or depende kung paano ninyo kinonstruct ang inyong certification statement. Kung tapos na sa buong questionnaire, maaari nating i-customize ang ating questionnaire or Google form. Maaari tayong mag-select ng theme color, background color, font style at mag-upload ng banner. But I suggest na banner ng ating paaralan ng ating gamitin for the formality ng ating survey questionnaire. Sa settings naman, i-check ang collect emails. Ang pag-check ng response receipts ay maaaring optional, depende kung gusto ninyong makakuha ng kopya ang inyong respondents ng sinagutan niyang questionnaire. I-check ang limit to one response kung gusto ninyong one response per email account ang maaaring magsagot ng inyong survey. Ito ay upang maiwasan ang multiple times na pagsasagot ng questionnaire ng isang respondent o isang user. Sa presentation naman ay checkan ang Show Progress Bar upang makita ng respondents ang kanyang progress o dami ng nasasagutan na sa inyong questionnaire. Ilagay naman sa confirmation message ang inyong customized na message sa inyong respondents after nilang magsagot ng inyong survey questionnaire.
Kung tapos na sa settings, i-click na ang Save button. I-click ang View button upang ma-review ninyo ang itsura o nilalaman ng inyong questionnaire. Upang maidagdag ang inyong mga thesis groupmates sa inyong Google Form, i-click lamang ang Send button at i-click ang Add Collaborators button upang ma-invite ninyo ang inyong mga groupmates as editors ng inyong Google Form. Kung approved na ng inyong research advisor ang inyong Google Form at may go signal na maaari na kayong magsimula ng data gathering, isend na ang inyong Google Form sa inyong target na respondents. Para gawin ito, i-click lamang ulit ang Send button at i-click ang Send via link. Dito ay makikita natin ang link ng ating Google Form. Ito ang ating isesend sa ating mga respondents na sasagot ng ating survey. Maaari nating i-click ang box na shorten URL para sa mas maiksing link. Pero para mas customize ang ating survey questionnaire link, maaari tayong mag-custom ng link through Bitly. Pumunta lamang sa bitly.com at mag-sign in. I-click ang Create at i-paste dito ang long URL ng ating Google Form link at i-click ang Create. Dito ay lalabas ang title ng ating link at ang custom back half. Sa custom back half ay i-type ang ating customized na link para sa ating questionnaire. In my case, ang inilagay ko is Eval Science. I-click ang Save at maaari na nating i-click ang Copy Link. So, ang ibibigay ko na lamang na link sa aking mga respondents ay bit.ly/evalscience. Kapag ito ang address na kanilang tinype sa kanilang browser, ang lalabas na ay yung ating survey questionnaire. Para ma-check naman ang responses ng ating survey questionnaire, puntahan lamang ang link ng ating questionnaire at i-click ang pencil icon sa lower right corner. Make sure lang na nakalogin sa browser ang Gmail address na iyong ginamit sa paggawa ng Google Form. Another option naman ay pumunta sa Google Drive ng Gmail account na ginamit sa paggawa ng Google Form. Dito ay makikita ninyo ang file ng inyong survey questionnaire. Kapag na-open na ang Google Form, makikita sa Response tab ang bilang ng mga sumagot sa inyong questionnaire. Dito rin ay makikita nyo na ang mga sagot ng inyong mga respondents in graphical form. Kung tapos na at hindi na kayo tatanggap pa ng mga responses, switch off lamang ang accepting responses upang mag-close na ang inyong Google Form. Upang ma-download naman ang mga responses ng inyong questionnaire, i-click lamang ang Spreadsheet button. I-select ang Create a New Spreadsheet at i-click ang Create. Matapos nito ay lalabas ang spreadsheet ng mga responses sa inyong Google Form. Upang i-download ito, i-click lamang ang File, Download at Microsoft Excel. Upang matali natin ang ating responses, gamitin lamang ang formula na equals, COUNTIF, open parenthesis, at iselect ang range ng column na pagbibilangan ng mga responses.
isunod ang comma, at ang criteria naman na ating pagbibilangan. Ilagay ang $sign sa coordinates ng inyong range at i-click ang enter. I-copy ang formula sa tapat ng ibang criteria upang makuha ang tally ng mga ito. Para naman sa tally ng ating Likert scale, ilagay ang inyong response codes sa ibaba at sundin ang formula na ito. Equals, count if, open parenthesis, iselect ang range, comma, iselect ang criteria, close parenthesis, at i-press ang enter. Siguraduhin na may $sign ang numbers o ang rows ng inyong range para maaari natin itong i-copy sa ibang items. I-copy-paste lamang ang formula sa lahat upang makuha ang inyong tally. So basically, ganyan lamang po kasimple gumawa ng survey questionnaire using Google Forms. Kung mayroon po kayo natutunan sa video natin today, please give this vlog a thumbs up at i-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan na nagkakonduct ng research. Kung meron po kayong comments, questions, at suggestions, ay mag-iwan lamang po kayo ng message sa ating comment section sa baba. Maraming salamat po sa panonood at see you sa ating susunod na mga vlogs.